Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula kay Jesse Ferrer 7. So meron itong pamagat na Bato de la Rosa huhulihin na ICC, inilabas na ang warrant of arrest. VP Sara Duterte booking na Marcos. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. So bago natin simulan, Jesse Ferrer 7, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Bato de la Rosa huhulihin na ICC, inilabas na ang warrant of arrest. VP Sara Duterte booking na Marcos. So, Diyos ko, dayan kaya to. So again, Jesse Ferrer 7, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Attorney Conte, shout out. Gina G si Bato. Do you think mananalo si Bato? I think mananalo si Bato. Diba? Sobrang grabe yung popularity niya eh. Well, ano lang naman yun, hula lang naman yun. So, hindi naman talaga natin alam kung sino yung mga mananalo talaga. No? Pero I think, diba, sa mga pinagagawa nila ngayon, I think mananalo si Bongo at si Bato. Talagang ako na-memorize na kung piliin na si Bato, I'm pretty sure he has a warrant of arrest. Muling nagbago ang paninindigan ni Senator Bato de la Rosa ukol sa napipintong paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Handa na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa na humarap sa The Hague, Netherlands sakaling mag-issue ang International Criminal Court o ICC ng maniwala. Taas kamay ng naniniwala na handa na si Senator Bato na magpahuli sa ICC kapag may warrant na. Hindi ako naniniwala kasi dati ginawa niya na yan eh. 'Di ba? Sinabi niya na yan kay sige Trillanes, go ahead, 'di ba? Bring it on. Kahit sumama ka pa sa ICC. Tapos yung ginawa niya ay syempre gagamitin ko muna yung yung privilege ko as a senator. Magtatago ako sa Senado. 'Di ba? Mahirap paniwalaan yan yung sasabihin ni Senator Bato na handa na siya or whatsoever. 'Di ba? Malay natin, sinasabi niya lang 'yan kasi syempre parating na yung election. 'Di ba? Baka naman pangit naman, 'di ba? Ang pangit naman ng branding niya kung ongoing yung election tapos kapag tatanungin siya, willing mo bang harapin yung ICC? Hindi. Gaganyan. Iingay kasi siya eh, 'di ba? Babanatan siya ng mga kritiko. So, ewan ko. I think malabo 'yun. I think sinasabi niya lang 'yan. Baka maulit na naman yung ganyan talaga yung mga nila eh, mga strategy nila eh, di ba? Si FBRD, sige. Okay lang yan sa akin yung ICC. Kahit sipain ko pa sila. May pa ganyan-ganyan. Pero kapag ka nandun na, wala. Natututa naman. warrant of arrest laban sa kanya dahil sa pagpapatupad ng madugong war on noong Duterte administration. Kinumpirma niya ito sa Grand Rally ng PDP laban sa Iloilo City nitong Biyernes, April 25. Anong magagawa ko kung ayan ang kapalaran ko? Basta ang importante, nagawa ko ang dapat gawin habang ako ay buhay dito sa mundo. Ginawa ko yung war on, ginawa namin ang lahat. Saad ni Bato. Well, sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung war on drugs naman, since nangyari na yon, and then admitted naman ako na dati sobrang fan na fan talaga ako sa pinagagagawa nila. So yun nga, wala na tayong magagawa kasi tapos na nga, diba? Gustuhin man natin na ibalik yung buhay ng mga na biktima, is hindi na mangyayari yun, diba? Kaya syempre, since wala na tayong magagawa dun, kahit harapin naman lang nila yung mga nagawa nilang kasalanan, kahit dun lang, diba? Sige, for the sake of argument, para sa inyo, sobrang gumanda or may ikinaganda, di ba? Yung war on drugs na yun. Sige, sabihin na natin, for the sake of argument, na may nga siya, may impact nga siya, na parang nag-peace yung yung bansa natin. Di ba? Kasi isipin mo naman, dik-as ka, tapos pagbabantaan ka na chuchuguin, di ba? Hindi, maglalaylo ka talaga. Di ba? Sige, sabihin na natin. Pero, since meron kang nalabag na batas, di ba? Isa na doon yung human rights. Edi panagutan mo. Di ba? Out na tayo doon na parang, uy, ang ganda naman ng ginawa ko ha. Maganda nga yung ginawa mo. Di ba? Pero wala eh. Need mong pagbayaran yung kasalanan mo eh. Di ba?
Kasi syempre, yung batas natin, no one is above the law naman. Hindi naman sinabi sa batas natin na, oy, okay lang tsumugi ng tao basta senador ka, basta presidente ka. Wala namang ganyang sinabi yung batas. Pag sinabing bawal yung killings, bawal yun. Sa lahat na yun, pangkalahatan na yun. Diba? Yun lang naman. Pa sa senador, handa na raw siyang magpaaresto at pumunta anytime sa The Hague, the Netherlands. Pero hindi raw siya aatras sa laban. Ang buhay ko'y nakataya na, nakakasana. Anytime, pwede akong mamalasin dahil sa aking advokasya nito. Pero never si Bato aatras sa laban na ito. I tell you, ani Senator Bato de la Rosa. So ano bang ibig sabihin ng never aatras? So parang nandun pa rin yung hindi niya or makikipagmatigasan pa rin siya. Parang ang gulo, di ba, na handa na siyang harapin sa dahig. Pero ewan ko. Siguro si Senator Bato, baka makuha niya pa yung respeto ng mga dating DDS na tumiwalag na sa DDS kapag si Senator Bato mismo yung pumunta doon sa dahig. 'Di ba? Mag-voluntary surrender siya. 'Di ba? Kaso lang mahirap gawin 'yun. Kasi wala parang ang bigat talaga ng pinaggagawa nila dati. Kaya ako, I'm ready to go anytime. Ang buhay ko ay nakataya na, nakakasa na. Anytime. Pwede akong mamalasin dahil sa aking advokasya na ito. Pero never si Bato aatras sa laban na ito. I tell you. Ayon naman kay International Never aatras, pero magtatago sa Senado. Ganun ba yun? Criminal Court o ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti. Napaka-importante ni Senator Bato de la Rosa sa ICC dahil sila umanong dalawa ang nagpatupad ng war on drugs. It would be impossible without the other. Ani Attorney Cristina Conti. Kaya para sa akin napaka-importante para sa akin ni Senator Bato de la Rosa. Kasi siya talaga ang Second. wala na akong maisip the other side of the same coin. Silang dalawa talaga ang nagpatupad nitong war on drugs at talagang hindi mo masasabing kumbaga, it would have been impossible without Si Bato naman talaga. Doon pa nga lang sa, sige sabihin na natin, for the sake of argument, yung sinabi ni FPRD na guilt is personal. Sabihin na natin na for example lang, excuse FPRD. So sino yung mas tatamaan? Eh di si Bato. 'Di ba? other. Ayon pa kay Conti, karamihan sa mga ebidensyang nakalap niya kasama ang iba pang mga abogado ng war victims para sa investigasyon at preliminary examination ay public statements ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan din. Videos of Duterte making statements will be there because this is evidence of intention. Ani Conti. Akala kasi nila sobrang cool. Like naalala ko talaga nung pumunta si FPRD dyan sa Senate. Wala, grabe men, like napaano ako ba? Grabe. Naalala niyo yung time na sobrang bagsak na bagsak si Bibi Sara nung binira talaga siya about sa confidential funds. Tapos yung Pogo pa. Naisingit pa yung Pogo. Naalala niyo yung time na yun, like bumaba talaga sila doon min. 'Di ba? Bumagsak talaga yung nila doon. Pati yung mga supporter nila, sobrang nahihirapan na silang ipagtanggol si Bibi Sara kasi may mga ebidensya yung impeachment na yun 'Di ba? Yung mga confidential funds na yun. Nagsilitawan yung mga ebidensya. 'Di ba? Like, kahit ako, sabi ko ba, wala na to. Medyo, yun din yung time na parang medyo nagising tayo sa pagsuporta sa mga Duterte, And then, eto na. Nung lumabas si FPRD, grabe, sobrang tuwa ng mga DDS, man. Like, legit. 'Di ba? Like, umingay talaga yung social media nung, nandyan si FPRD. Kaso nga lang, nakalimutan ni FPRD na hindi na siya presidente. Ordinaryong tao na lang siya. 'Di ba? Siguro kung presidente pa siya tapos pumunta siya dyan kung ano-ano yung sabihin niya, wala, mahihirapan pa rin yung ICC or whatsoever. Siguro hintayin na lang na bumaba siya sa pwesto. Pero that time, ordinaryong tao na lang siya. Tapos ang ginagawa niya, yung mga gawain niya nung presidente pa siya na sobrang presko, like nilalaro niya yung kongreso, yung senado, like sinasabihan niya, oh, ginawa ko yun, di ba? Sabi ko sa kanila, sa mga pulis ko, encourage them to fight, 'di ba? Para wala na akong problema, may pag ganon-ganon. 'Di ba? Ako na parang tinitingnan ko yung video yun, sila Senator Risa, kalma lang sila, like hulog ka sa bitag ko ngayon, 'di ba? Sige, mag-grandstand ka diyan, 'di ba? Pasayahin mo yung mga supporter mo, ipakita mo, 'di ba? Na parang nilalaro mo lang kami. Pero time will come kapag napunta na to sa ICC, ikaw naman yung iiyak. And yun nga yung nangyari. 'Di ba? Akala kasi nila
Swak tong mga ganito eh. Diba? Siguro yun nga kapag ka-presidente pa siya, baka i-epekto pa to. Diba? Kaso ngayon hindi na eh. Yan nga din yung ginawa ni Harry Roque doon, diba? Yung nandun din siya sa Senado na parang pasikat din masyado. Tapos yung mga DDS supporter magbunyi, like pakuminto-kuminto pa sila. Wow! Mga senador, pinahiya lang ni Tatay Diggs, nilaro-laro lang ni Tatay Diggs, ganyan-ganyan lang. Di nila alam na yung hearing na yon, 'di ba? May party na yon sa mga isinampa sa kanya. Ngayon, ano nangyari? Tapos ngayon, question ng mga DDS kung bakit naging ganyan. 'Di ba? Ki-questionin nila kung bakit matibay yung ebidensya. Ki-questionin nila kung bakit may warrant of arrest. Ay nako. Naisumiti na ni ICC Prosecutor Karim Khan sa defense team ni Duterte ang 421 pirasong nakasulat na ebidensya na binubuo ng kabuuang 8,565 pahina. Kabilang din sa documentary evidence ang Command Memorandum Circular Number 16/2016 ng Philippine National Police or PNP ayon kay Conti. Ang memo na ibinabasa unang araw ni Duterte sa pwesto noong Hulyo 1, 2016 ay nagbanggit sa Project Double Barrel na pareho ng sarili niyang anti-narcotics policy bilang dating alkalde ng Davao City. For me, Duterte was the first one who had to be arrested. Siya kasi talaga yung most responsible. Kaya nung unang lumabas yung parang, oh, there are summons for Bato, Karamat, etc. Bakit wala doon si Duterte? Because I was pretty confident he had a warrant of arrest. He won't be invited. Tama naman. Kasi kahit ako naman men kung iisipin mo yon na kunyari ang inuna si Bato or yung mga police general. Diba? Of course, since ganyan na yung nangyari, wala na si FPRD, itatago na nila yan. Diba? Hindi na mapanagot. Ngayon, ang ginawa nila, inuna nila yung ulo. Diba? Actually, si Senator Bato is ano lang naman siya, medyo nakakalabas-labas pa siya ngayon kasi senador pa nga siya, diba? Tapos, yun, tumatakbo pa siya. Diba? So, medyo mahihirapan ng konti yung ICC. Diba? Kasi parang may rights nga siya sa senador. Magtatago siya sa Senado. Si FPRD kasi, parang considered na rin siya sa ordinaryong tao. Ganon. Because of his statements na rin. And so, Bato, ako, pwede ba sanang magkasama sila, pero Bato will always follow because he was indispensable to the war on drugs. Without Bato, this war on drugs would not have gone this way. And Bato was clearly part of the DDS. Nakakatawa nga yung moment sa Senate. O, ayan, no, yung nasa likod nyo, yung dyan, isang senador dyan, dating yung Digong ng DDS. Yeah, like, si Bato, exactly. DDS yan. Parang, okay, ano ba talaga? Kaya nga, dati, ito yung sinasabi ko sa inyo na sobrang tuwang-tuwa yung mga DDS dito. Like, grabe, ang tapang talaga ni Tatay Digong. Harap-harapan talagang pinamukha sa mga senador na yan nga yung ginawa namin. At least, natakot yung mga addicts. Tapos luminaw yung bansa. Yan yung stand ng mga DDS. Ngayon, wala. Kinain lang din sila ng sistema. The real DDS, by the way, not the diehard supporters. Yeah, that squad. So, medyo natawa ko noon kasi talagang doon pa lang makikita mo kung gaano ka importante si Bato dito sa war on drugs na ito. And even if we say that, it wasn't really the PNP who was in charge of the death squad kasi may ibang lugar sa Pilipinas na walang may PNP naman doon. Bato was crucial to all of this, to setting the stage. And he was clearly from Davao. He was picked out particularly for this position so that Digong could effectuate all of this in this manner. Kung hindi si Bato yan, hindi yan magiging kasing quote-unquote, successful. Kasi Bato knew how to gloss over the issues. Bato knew what to do. Bato knew what to say. And he was second only to Duterte in terms of vitriol dun sa war on drugs. And then third dyan, si Harry Roque. You would understand Harry Roque because he was spokesperson. Aroy. Pati si Harry Roque, tapang-tapang niya pa naman. Tapos siya pa yung nangunguna dun sa pulburon video. Wala na. Nandun na sa sa ibang bansa parang sobrang stress na Pero Bato was uncharacteristic of a PNP chief to be as vociferous as his boss. Dati yung mga PNP chief, wala kayo, gano'n, di ba? May iba silang position kung nabihirang magsalita, pero si Bato talaga, shit happens, di ba? All these things that you can attribute to him. So there were two of them. Di ba? Well, para sa kanila, side nila yon yung shit happens. Pero syempre, sa side ng batas, hindi pwede yung shit happens. Di ba? Ano yun, like parang, wala nakalabit ko yung yung trigger Di ba? Gatilyo. Nakalabit ko yung gatilyo Parang ganun lang.
hindi mo na pagbabayaran yun. Wala eh. Nasagasaan ko naman siya, hindi ko naman sinasadya. Hindi pwede yun. 'Di ba? Kahit na hindi mo sinasadya yun, may pananagutan ka pa rin. Especially kapag reckless ka, ganon. Them, Harry Roque and Bato de la Rosa, whom you could immediately, kumbaga, connect to the war on drugs. Are you saying that Harry could be on parang about the same level of enabler, right? I mean, you could think about Justice Aguirre, you could think about, other PNP chiefs, right? Kasi parang doon sa seal ng arrest ni Duterte, may mga ibang pangalan. In fact, you can do a, doodle ba yan? Parang Scrabble na parang, words yan, di ba? Like mo, no? Pag tinay mo ng size. Parang, uy, kasyang Ronald, parang you could make a guesswork like that, di ba? So how many are we looking at here? And the reason I'm asking this, Attorney Conti, is because again, logistics to. So September yung first, I don't know, whatever you want to call, pre-trial, whatever. Doesn't it make sense na the other co-conspirators or architects of the EJK, alleged EJK, are also arrested before that? Like, doesn't it make sense na sa September, hindi lang si Digong, but yung ibang architects nandun din? Parang from a logistical and from a sequential standpoint. I agree. Kaya talagang ako na-pressure na kung yun na si Bato, I'm pretty sure he has a warrant of arrest. As to the others, I'm pretty sure he has warrant of arrest. Meron naman talaga. Like, kahit naman siguro si Senator Bato alam niya. Actually, may statement nga na inilabas si Bibi Sara nakasali din daw siya, di ba? Sa aarestuhin or ipapa-aresto. Di ba? So, statement ni Bibi Sara. Tapos sabi niya, pero I think mauuna si Bato, di ba? Kahit si Bibi Sara, aware siya na si Bato talaga yung second the honor. Ganun. nag-isip pa ako kasi, I mean, legally, of course, I would go after them kasi part sila ng entire system, even the enablers. And there is a category of bureaucrats who really enable this, so that would include Harry Roque. Mga Eichmann types. Yeah, so mga Harry Roque, even right? Leonardo Guevara, di ba? Vitaliano Aguirre, etc. So these people might not have had a direct hand, but they were part of the propaganda machinery. But anyway, as to the exact, yung parang direct or indirect co-perpetrators, talagang Bato yan. Ang problem ko ay two things. So first, I'm a lawyer, and for me, I would look at this as sino yung most responsible. So with whom does the buck stop? And for me, klaro yung dalawa. Yung iba, hindi ko pa sure. I'm not an investigator, so I cannot say what kind of evidence that the prosecutor But this is has right now. speculative, right? This is speculative. Yeah. Like, from your read of, kasi I've been discussing this ICC issue with Attorney Carranza for 2-3 years. I think he has been a little bit more skeptical than how things have turned, but he also makes sense. Some of his other skepticism may bear through later on, diba? Including on the wishy-washiness of the BBM administration, which is not helping the situation, right? So, we have been debating this for quite some time with some friends in terms of logistics, the geopolitics, etc. But from how the kumbaga algorithm of the ICC is turning out on this issue, what is your educated guess in terms of how they want this to move forward? Well, clearly they want to go after Bato. I would say so. Kasi hindi And courtesy din pala kay Attorney Cristina Conti at saka kay Sir Richard Feronda Heydarian. pwedeng may nagsalita lang tapos may nangyari. Kasi how can you connect Duterte to the case on the ground? Wala, kasi sinabi niya, paano yung patay? So in the other cases, and that's how I will make this educated yet, in the other cases, they will arrest at least 2 or I think up to 6 people. Up to 6, who were right? involved. Half a dozen, exactly, yeah. Yung mga ganon. Pero kaya nagdududa ako dun sa 9. Kaya yon. If the ICC goes after 9 people, wow, that would be kind of a record na parang Medyo group Hague, medyo Lagot sila. circus na siya, medyo iba na siya. Hindi na siya. 6 is a hug, Hague hug, 9 is a crowd. Like it. So, yun lang naman mga kanoysi. So, hanggang dito na lang muna. Tapusin muna natin dito kasi may lakad tayo So, yun. Again, ang video to is mula kay Jessifer7. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pinoy, don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, courtesy na rin kay Richard Feronda Heydarian at saka kay Attorney Cristina Conti. So, supportahan nyo rin yan kung gusto nyo ng mga updated na mga balita gaya nito. So, again, Jessifer7. Also, bago nyo iwan yung channel natin, Pinoy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Wala na talaga. Si Senator Bato talaga yung second the honor dito, man. Or siya talaga yung next target talaga. Di ba? It's just medyo mailap lang kasi, senador pa siya Di ba? Tapos, malay natin or wag naman sana. Di ba? Baka manalo na naman siya as a senator. So, magagamit niya yun. So, sana tayo, wag na lang nating iboto para syempre wala silang gaanong kalasag ba. Siguro kung hindi na senador si Bato that time, baka sinabay ipinagsabay sila, 'di ba? Sa paghuli. Pero I think pagpukusan talaga nila si
si FPRD kasi siya yung pinakaulo eh. So, about naman doon sa sinabi ni Senator Bato na handa na siya, di ba, haharapin niya or whatsoever. Maniwala. Di ba? So, sino yung maniniwala doon? Ikaw naniniwala ka ba doon? Alam naman na natin. Di ba? Yan din yung ginawa nila dati. Sige, Trillanes, go ahead. Ang dami mong daldal. Puro ka lang ngak-ngak. Nagagalit si Senator Bato kay former Senator Trillanes dati kasi si Trillanes puro lang daw ngak-ngak. Diba? Puro lang daw pananakot na may ICC or whatsoever. Hinamon niya. Nasaan yung ICC? Kahit sumama ka pa. Yung puro ngak-ngak pala, ayun na pala. Diba? May ginawa na pala. Ayun. Nahanap niya kung ano yung hinahanap niya. Diba? Nag-file. Yung mga hinanap nila Trillanes yung mga kapamilya or kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Dagdagan pa ng mga ikinaso ni Trillanes sa kanila, 'di ba? About sa yun, mga plunder ba yun or corruption ba yun or whatsoever, 'di ba? Like pati naman si Senator Bongo tinamaan doon. 'Di ba? So I mean courtesy din talaga kay former Senator Trillanes It's so sad lang kasi si former Senator Trillanes yung nag-push talaga ng nag-push dito. Biruin mo men, starting from the administration of FPRD pa. Di ba? Si Duterte pa yung presidente that time. Sinisimulan na yan ni Trillanes par. Di ba? Ngayon na naging successful, di ba? Isinisi ng mga teteng na to, di ba? Sa administrasyon, isinisi nila kay PBBM. Sasabihin naman nila, si PBBM kasi yung last move di ba? Last move. Hindi nyo rin masisisi yung tao. Di ba? Grabe yung pangbabakbak nyo Grabe yung pagbanat nyo. Sobrang greedy kasi kayo. Ang gusto nyo kasi i-oust, di ba? Pababain si PBBM. Gusto nyo maipalit si BP Sara as a president. Kaso lang, nagulat kayo sa counter. Yun. Na ICC. Wala. Nabulabog talaga sila ng todo par. So, ako, hindi ko naman masasabi talaga na walang kasalanan or may kasalanan yung administrasyon about doon sa illegal arrest or arrest of FPRD. Diba? Ano na lang yun, iasa na lang natin yan sa, sa korte. Diba? Intayin na lang natin kung ano yung resulta. Then after that, doon na tayo magko-comment. Diba? Pero sa ngayon, wala na tayong magagawa. Nasa dahig na si FPRD. So, ang dapat na lang gawin ng mga DDS nito, todo sila ng kumpas para, syempre, yung iba, yung 9 pa, di ba? Maisalba pa nila yon. Kasi kapag kayong 9 na yon, karga si Roque, karga si Bato, karga si BP Sara, ubos ang mga Duterte. Di ba? So, I think, na sila dyan, kinakabahan na yung mga yan. Pero, yun nga lang, shocking lang din kasi parang ibinalik ni Senator Bato yung karakteristik niya, diba? Na yung ginawa niya kay Trillanes na, Trillanes, go ahead, bring it on. Kahit samahan mo ko yung ICC. Diba? Parang, well, aware naman tayo na biglang nabahag yung buntot niya. Diba? Nung nahuli na si FPRD, nagagamitin niya daw yung immunity niya as a senador. Tapos ngayon, biglang okay na ako. May pagganon-ganon. Sinong naniniwala? So, i-comment sa baba kung naniniwala kayo na haharapin talaga yan ni Senator Bato or sinabi niya lang yan kasi syempre tatakbo siya. So, comment down your opinion below and then pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Jesse Ferrer 7, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.